Magandang araw, hapon o gabi kung kailan mo ba 'to papanoorin 'no. Nandito na tayo sa pangatlong part ng aking lecture ng TOS sa IO 'no, o yung Industrial Organizational Psychology. Yung TOS ay na kung saan naka-focus sa mga organizational theories 'no. Dito tayo sa humanistic na yung focus naman talaga is yung tungkol sa motivation 'no. Ano ba yung nagda-drive sa employee na gawin yung isang trabaho, yung isang goal 'no, na mafu-fulfill niya yung isang goal. Kasi kung mas motivated yung empleyado, mas productive siya at mas maraming kita o mas maraming magagawa. Ayun ang naman gusto pag-aralan sa humanistic. At pagdating naman sa mismong motivation, nahahati kasi siya sa dalawa. Con yung content theories na mauuna nating i-discuss at yung process theories na dun susunod 'no, bandang dulo. Ayan, ang pinakauna siyempre is yung hierarchy of need ni Abraham Maslow na kung saan ang formal na pangalan ng teorya is holistic dynamic theory, pero mas kilala siya bilang hierarchy of needs kasi tungkol naman talaga siya sa hierarchy 'no, at kung ano ba yung mga needs na yun. So bakit siya hierarchy 'no, yung keywords at concept. Hierarchy kasi nasa ilalim yung deficiency needs o yung D needs na kinapapalooban ng physiological, safety, belongingness, love 'no, at tsaka yung STEAM 'no. At nasa taas naman yung growth needs o yung B needs is yung mismong self-actualization 'no. Sa later years kasi nakikita naman natin mamaya yung dinagdagan pa ni Maslow yung growth needs na yan 'no. Pero yung pinaka-concept is yung succession progression na kung saan na lahat ng tao universally nagsisimula sa baba yan, physiological needs. Kailangan mo ng pagkain, tubig, pahinga, bago siya makaisip o makaramdam ng security o yung safety needs 'no. At 'pag na-fulfill niya yung security, meron na siyang sense of safety, security, posible na siya maka-build o mangailangan ng relasyon 'no. At kapag nagkaroon na siya ng mga karelasyon, kaibigan, posible na siyang may mga ma-accomplish na mga malalaking bagay 'no, o yung kung ano pa man 'no. At kapag may mga na-accomplish na nga siya o nagagawa, posible niya ng maramdaman yung self-actualization. Although ayon kay Ayon kay Maslow, iilang tao lang naman talaga yung fully actualized 'no, ilan lang yung ginawa niyang example ng mga fully actualized na tao. Pero ayun yung point, yung succession progression, lahat ng tao nagsisimula sa physiological need, kailangan muna ma-fulfill nila 'to bago sila umakyat 'no, gano'n naman. Kung tutuusin yung hierarchy of needs, foundation siya ng humanistic views kasi isa sa naging inspirasyon ng mga future theories tulad ng ERG at two-factor. Yung humanistic perspective kasi, nagawa po siya ng positive na ano 'no, na pananaw. Yung lagi niya kasing tinitignan is kung ano pa yung i-improve ng tao, ano pa yung puwede niyang gawin 'no, para maging actualized 'no. Yung progress at growth 'no, nasa keyword na nga kanina yung succession progression 'no, at yung bukod pa ro'n yung pag-a-understand niya ng self-actualization. Nabanggit ko na kanina na iilan lang yung taong ginawang example ni Maslow sa mga fully actualized na tao 'no. At isa sa mga nagbigay na lang siya ng characteristics 'no, yung mga self-actualized daw na tao nag-e-exhibit ng mga trait tulad ng creativity, mataas yung creativity nila at madali silang acceptance. So yung pagdating sa mga pananaw, sa mga bagay-bagay, sa karanasan, madali silang mag-accept 'no. At yung peak experiences, nagkakaroon sila ng mga peak experiences yung mga tao na yan 'no, kasi yun nga open sila sa experiences, meron silang kaalaman 'no. So sila yung nakakaranas ng mga gano'ng bagay 'no. At yung lagi silang may goal patungo doon sa growth further growth 'no, gusto nila yan. Kumbaga self-actualize na sila pero kahit self-actualize na sila, meron pa rin silang nakikitang room for growth 'no, ayun yung mga self totoong actualize na tao. At para mas maintindihan pa yung mga binanggit kong deficiency needs, yung growth needs 'no, lagyan natin sa konteksto. Yung deficiency needs kasi nafu-fulfill yan sa pamamagitan ng sahod 'no. Kapag meron kang sahod, meron kang pambili ng pagkain, meron kang pangrenta 'no, so nafu-fulfill niya yung basic needs 'no, pati yung mga monetary incentives nagagamit rin yan 'no. Pagdating naman sa security and safety, kapag tenured ka na sa trabaho mo halimbawa, nagkakaroon ka na ng gano'ng ano, ng gano'ng satisfaction 'no. At kapag meron ka ring insurance, life insurance, ayun rin yung nafu-fulfill niya, yung security. Pero bukod pa ro'n, sa trabaho rin kasi,
nagkakaroon kasi ng mga informal groups, nagkakaroon ka rin ng kaibigan, yung iba nga dito pa natatagpuan yung mga kasintahan nila o yung mga napapangasawa nila. So, nafu-fulfill din yung sa love and belongingness 'no, at bukod pa ro'n 'no, kapag magaling ka sa trabaho mo, maging mahusay ka, posible ka ring ma-recognize at kapag may recognition nafu-fulfill niya rin yung esteem 'no. So, technically yung isang magandang trabaho is yung trabahong nafu-fulfill niya yung mga needs na 'to. Bukod pa ro'n yung growth needs 'no. Pagdating kasi sa trabaho, posible na makaranas ka ng promotion at job rotation 'no, at kapag naranasan mo na yung promotion, ayun yung patunay na ano ka na, nagpo-progress ka na sa hierarchy 'no. So, hindi siya nakakalitong konsepto 'no, kasi kung yung classical tinutukoy yung hierarchy ng pag-akyat mo ng ranggo, hindi rin naman siya nalalayo sa konsepto ng hierarchy of needs ni Maslow 'no, na kung saan kapag nafu-fulfill mo na yung mga nasa baba, ang gusto mo na promotion 'no, nakakaranas ka na ng promotion, pino-promote ka na, so aakyat na, growth needs na, sa taas na, self-actualize na 'no. At mas konteksto 'no, sa bilang reviewee, ang konteksto niyan para ma-realize, itong mga nasa baba 'no, itong physiological, kapag yung reviewee laging gutom o walang pagkain o may iba pang inaalala, hindi niya mare-retain yung learning, hindi magiging gano'n effective kasi bakit, yung learning kasi o yung cognitive needs 'no, yung cognitive needs nilagay yun ni Maslow sa taas, sa growth needs 'no, yun yung mga further improvement niya 'no. So kapag na-stuck ka pa dun sa physiological sa gutom, hindi ka daw magiging effective, hindi magiging effective yung learning. Yung ARG theory, mapapansin acronym kasi yan 'no, acronym yan ng mga concept na nagmula kay Clayton Alderfer. Actually inspired siya dun sa hierarchy of needs ni Maslow 'no, may inoffer lang siya na alternative view 'no, kaya nga ang nilagay ko diyan na subtitle 2.0. Same pa rin naman 'no, nagkaroon lang ng ibang categorization si Alderfer na kung saan tinawag niyang existence, relatedness, and growth. So dun sa growth, hindi sila nagkakalayo ni Maslow 'no, na yung growth is pumapatungkol doon sa self-actualization. Pero pagdating naman sa ibaba, tinawag niyang existence needs yung physiological at security, relatedness naman yung love, belongingness, and esteem na binanggit ni Maslow. So, kung hindi naman nalalayo, ano talaga yung pinagkaiba niya 'no? Ang pinagkaiba niya is yung konsepto ng frustration regression 'no. Kung yung si Maslow meron siyang progress 'no, yung patungkol sa kanya sa progress mula baba pataas. Yung frustration regression naman tungkol siya sa simultaneous na pag-fulfill ng tao ng needs 'no. Ito yung nag-o-offer kasi ng mas complex na pananaw 'no, na kung saan dito sa ano, sa baba 'no, simultaneous yan, yung taas, yung gitna, yung baba, lahat yan fino-fulfill ng tao, sinusubukan niyang i-fulfill simultaneously 'no, hindi yung pataas mula sa taas pababa, simultaneously fini-fulfill niya yan. Nagkakataon lang na minsan nafu-frustrate na siya, hindi niya ma-fulfill yung nasa taas, so nahihinto siya dito, nafo-focus masyado dito sa gitna, halimbawa yung energy, kaya hanggang diyan na lang 'no, kaya frustration regression, bumabalik imbes na pa-gano'n 'no. At bukod pa dun, ang inoffer niyang view is iba't iba yung tao. So hindi katulad ng universal na pagtingin ni Maslow na lahat ng tao nagsisimula sa physiological, paakyat ng actualization 'no. Sa kanya, sinabi niya na yung tao, lahat ng tao iba't iba yung pagkapahalaga niyan pagdating sa needs 'no, iba't iba yung pangangailangan na pinupunan nila 'no, kasi iba't iba yung sitwasyon nila sa buhay. Yung ibang tao ang pinapahalagahan is yung existence, yung ibang tao ang pinapahalagahan is yung relatedness, yung ibang tao ang pinapahalagahan ay growth 'no. So, paiba-iba. Dahil nga dun sa tinutukoy kung simultaneous nila pino-fulfill yung needs nila, nagkakaroon ng bottleneck 'no, na kung saan kapag ang needs halimbawa yung growth needs, nagfo-focus siya dito sa relatedness hanggang diyan na lang 'no. Kaya bottleneck kasi hindi nagpo-progress hindi nagkakaroon ng growth, hindi nagkakaroon ng improvement, which is yung pinaka-point ng humanistic view. Same lang naman sa binanggit ko kanina sa ano 'no, sa hierarchy of needs, same lang yung binigay kong example para di kayo malito 'no. Pero lagyan natin sa konteksto, lagyan natin ng halimbawa yung sinasabi kong bottleneck 'no. Kung halimbawa kasi meron kang talented employee o kaya ikaw mismo talented employee 'no. So, meron kang ano 'no, ito yung needs 'no. Pero
gusto mong mag-grow, merong growth needs, pero hindi ka napo-promote. Walang job enlargement, walang job rotation, hindi challenging yung mga pinapagawa sa'yo, so frustrated. Dahil nga frustrated, ang nangyayari sa talented employee na 'to, bumabalik doon sa relatedness na needs 'no, na kung saan ang nangyayari sa kanya naka-focus na siya sa pakikipagkaibigan, mga pakikisama, yung mga gano'n 'no, lagi ng relasyon, relatedness 'no, naipit na do'n, kaya bottleneck 'no. Na kung saan hindi naman gano'n kaganda kasi yung pinaka ino-offer nga sana ng humanistic is yung growth. Eto yung isa sa mga content theories, yung two-factor theory ni Frederick Herzberg 'no. Ito yung sasagot sa tanong na bakit hindi laging sapat na motivation yung pera 'no. Ayan 'no, meron tayong mga keywords and concept na yung two-factor kasi technically two factors ang tinutukoy niyan is yung motivators at yung hygiene 'no. Yung hygiene ang tinutukoy niyan is yung mismong konteksto ng trabaho, ano yung sahod, okey ba, yung benefits, may security ba, mare-regular ka ba, meron bang maayos na work environment 'no, ayun yung hygiene 'no. At yung motivators naman, yung job content, yung mismong trabaho ba meron bang room for achievement, meron bang room for recognition, meron bang maayos na at malinaw na responsibility para sa'yo, magkakaroon ka ba ng tsansa for advancement o para ma-promote 'no, nacha-challenge ka ba sa trabaho mo, nai-stimulate ka ba? Sa two factor na yun 'no, pinasok niya rin yung konsepto ng neutrality na kung saan posible na meron niyang hygiene, wala namang motivators 'no, kaya ayun yung neutral zone 'no, yung may hygiene, wala namang motivators. Ano yung kahalagahan ng two-factor theory 'no, na pino-post ni Herzberg? Ang kahalagahan niya is yung pag-offer niya ng panibago at alternative view na naman 'no, kung yung ang nangyari kasing perspective ng iba, job dissatisfaction 'no, kung mapapababa yung job dissatisfaction sa tingin ng iba, matatawag na yun na satisfaction. Pero ayon kay Herzberg hindi gano'n 'no, hindi siya opposite ends 'no, hindi siya scale na gano'n. Ang totoo niyan, magkaiba yung factors ng job satisfaction, magkaiba rin yung factors ng job dissatisfaction. Ayun nga, kaya nga two factor kasi yung job dissatisfaction, yun yung tumutukoy sa hygiene 'no, para hindi ka ma-dissatisfy sa trabaho mo kailangan may hygiene. At kapag para ma-satisfy ka naman sa trabaho mo, para totoong ma-satisfy ka, kailangan merong motivators 'no. Kaya siya rin yung nagsabi na motivation technically is not satisfaction. Kasi yung pag-i-improve mo ng salary, pagpapataas ng sahod, working condition, lahat yan hygiene factors 'no. Pinapatigil lang niya yung reklamo nung ano 'no, nung trabaho. Kumbaga yung kino-comply mo lang yung nasa batas 'no, halimbawa kino-comply mo lang yung nasa batas. Pero para ma-motivate talaga yung tao, ang kailangan niyan is yung nacha-challenge siya, na-stimulate siya, yung maggo-grow talaga siya sa trabaho niya. Kaya niya rin in-insert yung job enrichment. Bakit ba job enrichment 'no? Kasi yung job enrichment ang ginagawa diyan is ginagawang mas meaningful yung trabaho. Binibigyan ka ng responsibilidad. Since may responsibilidad ka 'no, ikaw na yung bahala sa trabaho mo 'no, binibigyan ka rin niya ng part of autonomy 'no. Ini-enrich niya yung trabaho mo kasi nga binibigyan niya ng motivators, hindi lang puro hygiene. Ano, para mas maging malinaw 'no, lagay natin sa halimbawa, kung mataas yung hygiene, pero mababa yung motivation, anong halimbawa? Merong maganda yung sahod ng isang accountant 'no, meron siyang title accountant 'no, pero hindi challenging yung work 'no, para sa kanya hindi siya nacha-challenge dun sa work, siguro mga paperworks o yung mga basic Excel yung ginagawa niya 'no. May hinahanap siyang challenge 'no, kaya nabo-bored siya. Dahil nabo-bored siya, ginagawa niya lang yung minimum 'no. So may hygiene, may pera, may salary, pero hindi siya motivated sa trabaho. At ano pang example, posible rin naman na mababa yung hygiene pero highly motivated yung trabahador. Kasi halimbawa nito yung passionate niya na scientist, pero poorly equipped naman yung laboratory niya sa mga kagamitan 'no. Baka kulang siya sa mga gano'n 'no, sa mga kagamitan niya. Pero passionate siya dun sa gusto niyang ma-discover o gusto niyang mapag-aralan pa 'no. So yung thrill nung discovery, element siya ng motivation 'no.
pero lacking pa rin yung hygiene. Kaya posible siyang magreklamo 'no, kasi kulang siya sa kagamitan, posible siyang magreklamo. So, yung questionable pa rin yung true satisfaction na tinatawag natin. Pero kung parehong mataas yung hygiene tsaka yung motivation, anong itsura niya 'no? Halimbawa isang worker sa tech company 'no, na kung saan meron silang mga magagandang perks 'no, bilang trabahador meron silang mga natatanggap na perks at nare-recognize rin sila kung sakaling may mga magagawa silang innovative projects 'no. So, na-fulfill yung dalawa 'no, merong perks yung hygiene 'no, maganda siguro yung sahod, meron pang mga bonus, mga gano'n at nare-recognize rin sila. So, merong motivation. Meron ring challenge kasi ang sinasabi is innovative. Ayun yung example ng true satisfaction, yung merong high hygiene, meron ring high motivation. At ito na nga yung summary 'no, summary table ng mga content theories 'no. Yung theory nasa gitna yung theory ni Maslow kasi yun naman yung pinagbasihan, ta's makikita mo diyan kung paano nahati yung ERG tsaka yung two factors ni Herzberg 'no. Ayan yung summary, puwede niyong i-post